Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Repentance o remorse. At napakahalaga po nitong pag-aaral na ito upang makita natin yung totoong pagsisisi na dapat gawin ng isang tao. At sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. Sa lahat ng tao, na ang tao po'y manumbalik sa Kanya at magsisi. Kaya hindi pa po pumaparitong muli ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang, kailangan malaman po natin kung paano po ba yung talagang totoong pagsisisi. At ang sabi po sa Acts chapter 20 verse 21, sabi po rito ni St. Paul, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. So dito po mapapansin nyo yung kahalagahan po nung salitang turn to God. Kasi ang repentance po ay yung sinasabing turning to God. At ano po ba yung tinatawag na remorse? Ang remorse po ay isang damdamin na kung saan ito'y nakakaranas tayo ng matinding lungkot, or sabihin na natin, being sorry for sins na nagawa natin. At marami sa atin na ganyan ang nararamdaman, lalo na sa panahon ng Holy Week, At minsan itong emosyon na ito, akala natin pagsisisi na, At akala natin sapat na yon. Pero kung hindi po natin makikita yung totoong pagsisisi na sinasabi ng Biblia, mananatili lamang po tayo doon po sa tinatawag na pagre-remorse, yung pagiging malungkot dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Ngayon, sa panahon po ng Holy Week, nakakapanood tayo ng maraming mga pelikula. At marami po dyan yung pelikula na ipinapakita yung suffering ng ating Panginoong Jesus. At kapag napapanood po natin yun, marami sa atin ang nagiging emotional, umiiyak kasi naawa tayo doon po sa nangyari sa ating Panginoong Jesus. Kaya kadalasan po nararamdaman natin ay awa, sa halip na pagsisisi. O nalulungkot lang tayo dahil yun ang sinapit ng Panginoong Jesus. Walang pagkaunawa tayo kung ano yung malalim na dahilan kung bakit nag-suffer ang Panginoong Jesus. Mas naalala natin kung ilang beses siyang hinampas, ilang beses siyang nadapa o nasugatan. Mas naaalala natin yung mga insidenteng yun kasi doon sa tunay na kahulugan dong ginawa niyang sakripisyo para sa atin. Alam niyo mga kapatid, diyan minsan nagkakamali ang maraming tao. Kasi we tend to focus on the physical suffering of our Lord instead of the deeper meaning of His suffering. Kaya yun, hindi po na gaganap sa atin yung totoong pagsisisi. Nalulungkot lang tayo, naaawa lang tayo sa Panginoong Jesus, pero wala tayong unawa. Kasi kung may unawa tayo, iiwan na natin ang ating kasalanan at magsisimula na tayo magdesisyon na mamuhay para sa Panginoon. Pero napupuna ko po maraming tao kahit napanood po nila yung pong depiction ng suffering ng ating Panginoong Jesus, nalulungkot lang sila pagkatapos hindi naman sila nagbabago or nagsisisi or iniiwanan yung kanilang lumang buhay. Ngayon, napakahalaga po para magkaroon tayo ng totoong repentance, ay makakita tayo ng unawa o revelation from the Word of God. Kasi ang repentance po is a decision to turn away from sin. Kanina binanggit ko na po, to turn to God. Ang ibig sabihin po ng salitang repentance is to change one's mind. Magbago na ng pag-iisip. Ngayon, involve ba ang emosyon dito? Maari umiyak ka, malungkot ka sa nangyari sa ating Panginoong Hesus sa kanyang sinapit. Pero hinihintay ng Panginoon ay yung pagbabago ng iyong isip at yung pagdidesisyon mo na ikaw ay magbago
magbago buhay. Kasi alam niyo po, ang totoo, maraming tao, akala nila ang repentance ay yung malulungkot ka lang sa kasalanan na nagawa mo. Pero ang totoo pong repentance ay yung lalapit ka sa Diyos. Dahil nakita mo na ikaw ay makasalanan at ikaw ay nangangailangan ng pagliligtas. So it is a decision na iyo pong gagawin na sincere sa iyong puso na ikaw ay mabubuhay na para sa Diyos. So ano ba yung mga revelation na kailangan nating maunawaan para tayo totoong magsisi? Unang-una po, isipin natin na yung kasalanan natin ang nagpalayo sa atin sa Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Kaya lang, ang hadlang sa ating pong buhay ay ang kasalanan. Yun po sinasabi ng Isaiah 59 verses 1 and 2. Kaya sabi ng Biblia, tayo'y mga patay sa kasalanan, sabi sa Ephesians 1 and 2. Kaya hindi tayo makakonect kay Lord. Sabi ng iba, napalayo ako kay Lord. Totoo po yun. Kasi yung kasalanan, nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Ngayon, mahalaga rin na makita natin yung sinasabi sa Luke 13 verse 3 na unless you repent, you will perish. Maliban lalapit ka sa Diyos, ang sabi ng Biblia, ay mapapahamak ka. Ano pa yung kapahamakan na yan, Pastor? Meron pong impyerno at hell is real. Sabi sa Matthew 25 verse 41. Pangatlo, ito napakahalaga. You must believe that Jesus' sacrifice or His death and resurrection is sufficient enough as payment for your sins. Mahirap natin maunawaan yan kung hindi natin makikita na si Kristo, ang ating Panginoong Hesus mismo, ang naging substitute. Pag sinabing substitute, tayo dapat yung parurusahan. Tayo dapat yung ipapako sa krus. Pero ang Panginoong Hesus po, inako niya yung ating mga kasalanan, yung ating mga parusa. At siya po ay namatay sa krus para sa atin. Yung po tinatawag na substitution na ginawa ng Panginoong Hesus. Makikita niyo po yan sa 1 Peter chapter 3 verse 18, sa Isaiah 53 verses 4 to 6, sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Kasi ang solusyon sa kasalanan ng tao ay ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin lamang, kikilalanin natin yung kanyang kamatayan at pagkabuhay namang muli as a perfect sacrifice for our sins para tayo maiharap sa Diyos. At panghuli, you must confess Jesus as your Lord. Yan po sinasabi ng Romans chapter 10 verse 9. Yung iba nagtatanong, bakit kailangan pang i-confess? Kasi kailangan i-declare mo before people, before angels, na si Jesus na ang iyong Panginoon, pinapakilala mo. Isa itong declaration na you belong to Jesus. Pangalawa, it is also a decision na simula ngayon, mabubuhay ka na para sa Kanya. Kaya napakahalaga po nito, mga katotohanan na ito. At kapag ginawa mo ito, kapatid, totoo kang nagsisi. At hindi lamang isang emotional experience yung pagsisisi mo, kundi sincere at genuine na pagsisisi. So, sino ba sa Biblia ang sabihin na natin ay nag-remorse lang? So, sa Bible po, makikita natin si Judas. Kaya mapapansin nyo, nagpakamatay po siya. He took his life. Bagamat nalungkot siya sa kanyang nagawang kasalanan. Pero ang ginawa niya ay nagpakamatay pa rin siya. Si Pedro, nagkasala rin. Pero si Pedro po ay nanumbalik kay Jesus. Kaya malaki po yung pagkakaiba nila, Si Judas, remorseful lang. Pero si Pedro, totoong nagsisi. Kaya nanumbalik siya sa Diyos. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapanala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.